Hi guys! So welcome may luto serye. Ang lulutuin ko nga po pala dyan ay tortang repolyo. Bahala na po kayo kung anong tatawagin ninyo dyan. Basta't ako, tortang repolyo po. So dapat ang paghiwa is dapat maliliit lang. Alangan naman malalaki, edi pag sinabawan na yan. Anyways guys, kung yung hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po dyan. Mag-like, comment, and share. Seryoso dyan si self mag-slice ng ng repolyo. At kung hindi nyo pa po ito nagagawa, pwede nyo po itong gayahin. I'm sure magugustuhan nyo to kasi masarap to. Tapos na din sa wakas. So, syempre, ilalagay natin siya sa mixing bowl. Tada! So, syempre, kailangan natin hugasan para malinis yung ating kinakain. Kailangan maayos at malinis para yung mga nabubulok na leaves or may nakikita tayong uod, maalis yun. Sibuyas, tsaka bawang. Ako lang ba guys yung nagtutultog ng ng bawang before siya hihiwain. Kasi talaga ako guys, kinasanayan ko na talaga siya na tutultugon ko na muna bago siya hiwaon. So, syempre, kailangan natin alisin yung balat ng bawang. Masanay na kayo guys sa aking voice record. Talagang may Bicol, may Tagalog. Syempre, ang Bicol, di ko yan pwede halion lalo na kung di ako nagdakula sa Bicol na iniyo. At namulatan ko na lingwahe. Kung taga Bicol ka nga, mag-comment ka nga po dito. Wala ba kayo dyan napapansin? Talagang super pinapawisan na ako dyan. Gawa ng kainit-init. Nagja-jacket. So guys, patapos na tayo dito sa bawang na to. Kaya next is sibuyas. So syempre tulad ng sa bawang, inaalisan din ng balat. Syempre yung sibuyas siya rin. Pasunod, syempre hihiwaon din. Nasa sa inyo na po yan kung anong gusto nyong style ang pagkahiwa. Kung gusto nyong maliliit or yung style na pabilog yung hiwa. Tapos, syempre, lalagyan siya ng magic sarap. And of course, ang ating pampalasa. Walang iba kundi ang asin. Pero, syempre, joke lang yon. Ano ka man baga? Syempre, meron din ibang pampalasa rin. And, syempre, samahan natin pampakyut. Uy, walang ganon. So, syempre, sa tortang repolyo, hindi pwede mawala ang itlog. Anyways guys, kung hindi pa po kayo nakakabili ng ganito or gusto nyo ng itlog na kulay brown, punta na lang po kayo sa aming bahay kasi meron po kaming binibenta ng kulay yung itlog na yan, syempre ba. So tatlo nga po pala yan nilagay ko ng itlog. So syempre, hindi pwede din mawala yung halo-halo. Halo-halo. O kung mas social, mix and mix. Mix and mix. Meron pala ako napansin. Naka-jacket, naka-pantalon. Kaya pala nakutigi-irinitan dyan. Sa mga dai po pala nakakaaram, nasa boarding house po ako. Kailangan natin guys ihalo kasi yung mga pampalasa na nilagay natin is mahalo. Kaysa naman yung titikim kami maalat tas may matabang. Naglagay pa po pala ko dyan ng asin kasi kulang pa po yung asin malamang. So guys, nagpe-prepare akong ulam para sa dyan. Nag-OJT kaya ako. Konti na lang po pala dyan yung mantika ko. Ay, naku, mayo panggana. Nakaribis mo na ako. Yung balat ng bawang, sibuyas, eggshell, itatapon na. Nakaribis mo na ako. Sakto pa man ang tinde. Ang tindahan dumon sa mga amay pa kaya sarado pa ang tindahan. Walang lana. Sinasayin ko pala na. Ito I think okay na to. Mabaon kasi ako guys. Kaya ako nagluluto. Okay na ba? Ayun. Okay na. Ayan, nakabili na akong mantika at napansin niyo ba dyan bagong ligo ako dyan? Syempre, dapat kung magluluto, nakaligo ka na para fresh. Kasi yung fresh mo. Uy, kung napapansin niyo dyan mga mi, naglalagay na ako dyan ng kanin sa baonan para ready na ako. Uy, hindi pa. May ulam ka pang kulang kaya hindi ka pa ready. Isinalin ko na muna po yung mantika dun sa plastic bottle. So, syempre, habang nagpiprito kita, makwento muna kita para di man boring. Alam nyo ba guys, may na-realize lang ako. Kapag nagbo-boarding house ka is nasa iyo na ang lahat.
I mean, yung mga gawain ba? Yung pagluluto, paglilinis, paglalaba. Ganon. Kahit nga yung pinakaayaw kong gawin, yung pagtupi ba ng mga damit, nagagawa ko na. Pero yung mga pambahay ko na damitan, talagang lagi mo nakikita magulo. Tas yung mga higaan ko, minsan hindi ko pa natutupi. Pero guys, hindi ko sinabing gayahin nyo to ha. Very wrong. Pero guys, alam ko naman kung paano magtupi. Sadyang tamad lang talaga ako magtupi. Palutuin mo na lang talaga ako. For the G ako dyan lagi. Yung mga ka-roommates ko nga, nasasanay na lang talaga sila makita ng ganun. Pero nasa ilalim naman siya ng gaang ko. Ano ba yan? Nakwento ko tuloy yung sekreto kong malupetan. Pero sa totoo lang, sa tao, hindi mawawala yung mga hilig natin or hindi natin hilig. Kasi normal lang naman yun sa tao eh. Unless hindi ka tao. Uy, madali na kita matapos magluto. Inayo pala na video is matagal na to. Grabe. Lagi kasi akong pagod lalo na kung galang ako sa practicum. Talagang wala na akong gana mag-edit ng video. Syempre yung oras ko sa pag-edit, itutulog ko na lang talaga. Mapapansin nyo dyan guys, nagkuha naman akong oil para malagay ko naman dun sa niluluto ko kasi kulang. Pero ang nilalagay ko na lang konti kasi syempre konti na lang yung lulutuin. So ito na yung pinakahihintay natin ang matapos sa pagluluto ng tortang repolyo. So syempre yung mga ginamit natin pagkatapos kailangang hugasan. Ba't ka nakaharang dyan? Pasensya na guys, inalis ko kasi nga ang gusto ko ako yung lagi ang nakikita nyo. Uy, grabe naman ang pagkapanggap ng person iniyo. Hala. Syempre, pagkatapos hugasan, ano pa ba ang ginagawa? Syempre, isasaray na. Nagugasa ko nga po pala dyan si kulay pulang baso. Gawa ng dadarahon ko po din yan. Ay, may nakasalang papalan dyan. At ito na nga ang final tapos sa pagluluto. Syempre, hahanguin na natin. Kumukuha nga po pala ko dyan ng patungan kasi nga po mainit. Alam nga naman ipatong ko yung sa mantel. Nasunog yun. Ang tendency, mapangit na yung mantel kung sa mantel ko nilagay. So, nailagay ko na nga po pala yung ulam doon sa dadalhin ko na baon ko. Aba, dinagdagan mo pa talaga. Tapos kapag hindi na matakpan, ilalagay na doon sa kaldero. Alam nyo guys, mas maganda na nagluluto ka kasi nakakatipid. Okay, bye-bye. Cute muna tayo.